Okay, so good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ulit si JDB, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong itong mag-ama, sina Kiko Pangilinan, no, at si Kaki ng mga anti-Marcos, certified anti-Marcos. Kaya naman po nagtataka ako sa inyo kung bakit may nababasa ako na tarantado ka ba JDB? Si PBBM isinusulong niya ang unity o yung uniteam. Unity, ganyan. Diba? Kayo naman nakita nyo lamang na dumaluron sa Malacanang, no? At nagpa-picture, nagpa-uto na naman po kayo. Ha? Tapos sabi nyo, JDB kailangan ng manalo ay masisiguro natin na hindi ipapa-impeach o i-impeach si PBBM. Ito po ang aking sagot. Why I am consistently having a big no for Kiko Pangilinan's comeback to the Senate, especially during the time of PBBM. Okay? So, lakihan ko lang to, ha? Ito po, ang sabi ni Kiko Pangilinan, di ba naalala nyo to? Malilibing siya. Kasi sinasabi niya, illegal daw ang paglilibing dyan kay Apo Lakay. Ayan o. Marcos won't be buried at libingan ng mga bayani forever. Sabi ni Kiko Pangilinan. Sabi pa, at nalibingan ng mga bayani on Friday, the remains of the deceased dictator won't remain at the hero's shrine forever. Sabi niya, hindi raw mananatiling forever. Na dyan nakalibing. Malilibing siya. Pero hindi ibig sabihin na mananatili siyang nakalibing doon. Sabi ho ni Okix. Ngayon, ito naman hong kanyang malditang bastos na anak. Naalala nyo ng 2022? Ha? Anong pinagsasabi nito? Dahil kay Kiko at nagtanong kung bakit ayaw daw ng ibang Pilipino na iboto ang kanyang asawa. Gusto ko lang itanong pagpuhay. Ay, teka. Saan napunta yun? Okay, ito. Oops. Sabi ng iba na we have to accept defeat daw, na hindi daw. Ito yung pagkatapos pong matalo ng tatay niya at ni Leni Robredo. Tayo marunong matalo. I think that the truth is it's not about just this election anymore because I think that the data shows clearly this. Saan kaya galing yung data nila? Sa mga surveys kulelat sila Bagamat dun sa survey na pinagawa ni Duterte na lumitaw ay pang-apat lamang si Sara, pero pangalawa, bukod kay PBBM, pangalawa po ay si Sara Duterte. Sara Duterte, si Leni Robredo, tapos Isko Moreno, and then Leni Robredo. Kiko, Teka, ang gulo. So yung survey pong kinandak noon, pinakandak ni Duterte sa mga LGU, sa mga mayor, ang lumitaw pong number 1 ay si BBM. Pangalawa ay si Leni Robredo. Ang pangatlo, si Isko Moreno, at ang pang-apat ay si Sara. So, yun po ang kanyang tinutukoy siguro na data shows. No, ibig sabihin, hindi, pero tingnan nyo ha, ang pananaw niya po kasi dito, itong halalan, yung pagkakapanalo po ni PBBM ay bayad ng daya lamang po. Ito. Hindi siya makapaniwalang nanalo I think that the truth is it's not about just this election anymore because I think that the data shows clearly this election was bought a long time ago. So matagal na raw pong bayad yung yung eleksyon na yon. At tawag dito kumbaga nalutong Macau ang tatay niya. And that's something that we will not take sitting down, no? I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. Never. Di ba? So, kung yung anak, tigas pa nga. Ngayon, hindi nga nila nilalabas ito Hindi na nilalabas ito para hindi po maalala ng taong bayan ang pinagsasabi ng batang ito. Di ba? Ngayon bang kampanya, lumabas yan? Wala. Di ba? Wala.
pareho lang din sila ng tono ng kanyang tatay. Tapos sabihin ninyo, unit team. Alam nyo bang si Kiko ay hindi nga nagko-concede? Hindi nga nila kinikilala na sila po ay natalo. Ang paniniwala pa rin nila sa sarili nila ay dinaya sila. Tapos iboboto nyo pa, ibabalik nyo pa sa Senado. Oh my God! Huwag po tayo magpapadala sa mga dramang bukid na ganito ni Sharon. Lahat naman po ng mga kung anong mga issues kung saan lahat naman po yan dinaanan niya ng pagdadrama. Niyang asawa. Gusto ko lang itanong, ba't po kaya yung iboto si Kiko? Meron kami sagot. Meron na siya nagawa. Sasabihin na walang nagawa. He has passed 200 plus laws. Wow. Sabihin nila, alin po ng bakit kumain sa takip ng kaldero? Meron ka bang plato? Meron ka bang plato ng saging? Hello. Asin. Ayan. Ganyan ang kapampangan. Yeah. Oy, shoutout kay Mami Peng. Maya-maya, abangan niyo po kami ron sa VlogCon. 10:30 po. Nauli pa tayo sa channel ni Mami Peng. Okay, tuloy natin. Kung yaman niya, tapos kakainin. Huwag po niya. Idol yun sa kanya. Ibita sa kanya. Kasi tatapon yung ganas ng kalabaw. Ayun, kaya daw po kaldero, lang yan, may mangko doon may nakalagay na sabaw. Di ba? Ibig sabihin, pwedeng manghingi ng iba ng mangko. Tsaka dinig yan sa recording na naghihingi ng takip ng kaldero yung tama lang yung laki. Kasi nga, ibibigay kay Kiko. Alam nyo na, di ba? Yun nga pagkain niya, paghigop ng sabaw, lahat yun for photo ops lang, for short video clips lang. Lahat yun. Lapag niya na, iwan niya, ops, tapos na to. Diba? Pati yung pagkalamo nung dahon ng mustasa, napagkamalan pa nga natin na dahon ng saging dahil parang walang manners sa pagbalot ng dahon Parang sabi ko nga, nagbalot lang ng toot, di ba? Tapos isinubo. Yung mga ganong klaseng pagpapakitang tao, yung mga plastic ang ganyan, syempre napupunayan ng mga tao Pero hindi yun ang dahilan para hindi yun ang dahilan tingin ko kung ba't hindi nila iboboto si Kiko Pangilinan. Tandaan po natin ngayon, ang nagko-command rito ng boto ay yung mga supporters ng administrasyon. Okay? So sila rin po yung mga hinihingian ninyo ng boto ngayon, pero sila rin yung nakakaramdam ng pambabastos ng iyong asawa at anak. So anong dahilan nakatanggap-tanggap, 'di ba, na justifiable para sabihing dapat iboto ng mga supporters ng admin etong si Kiko? Hindi plan o hindi. Inabot sa kanya, hindi nyo kayo mama. Yung sama o tindahan mo, ang init-init. Yung unang ganyan niya, hindi pa niya paano yung second, doon niya talaga hinigop na maraming hangin. Ba't naman kasi hihigop ng sabaw na mainit na mainit? Di ba? Sharon naman But if you watch the full video, napapaisipan nyo, sinisplice kasi, yung wow, dagat. Ito ang dagat. Wow, dagat. Hindi na naman din tinuloy dun sa wow, dagat, kasi mga anak ko may hika. Ay, may hikaw doon yung anak niya. Ano naman ngayon? Wow, yan ang dagat. Wow, dagat. Napagtatawa ng tuloy si Kiko. Pati rin naman siya natawa ron Diba? May ask ko yung mga anak na gusto talaga ang dagat important sa amin na dinana na yung mga anak na. Sabi ng iba, so kailangan pala yun, wow, dagat. Yan ang dagat. Wow, dagat. Ay, nako. Yung mga ganyang klase, mga napakababaw na mga pangkampanya. Diba? Parang masyadong ibinaba yung tawag dito, parang masyadong ibinaba yung level. Yung tama ka, yung ibang vlogger iboto si Kiko, di ba? Same people, di ba, na talagang inayawan din nila si Kiko dahil nga po diyan sa kabastusan nitong anak nito ni Kiko at mismo ni Kiko, Quiapo Lakay. Di ba?
Tapos, nakapagtataka nga, bakit sila na ngayon, panahon pa nung naririnig kong tababasa na yan, nung pumunta si Kiko doon sa Malacanang at may picture nga sila ni na PBBM. Oh. Sabi ni mas gusto nyo pa si Bong Revilla? Hindi po. Mas gugustuhin ko pa si Franz Castro kumpara kay Kiko Pangilinan lang. Tsaka si pangalan nito, si Heidi Mendoza. Oh. Diba? Ay nako. Si Bam Aquino naman, ang ginawa naman ng damuho, nag-attempt na makakuha ng endorsement ng Iglesia ni Cristo. Ayun. Kaya naman pala, ang narrative ng una, ayaw niya ng impeachment. Alam niyo, yung mga taong ayaw ng impeachment, yung mga politiko, yung mga magsisenador na ayaw yan, ito po yung mga tao na kukonsente sa mga gawang masama, mga pagnanakaw. Hindi ko sinasabing nagnakaw si Sarah. Ang sinasabi ko po, ang mga pagnanakaw, ito po ay impeachable offense. At dapat, pag impeachable official, dapat ito po ay paharapin sa impeachment court. Papanagutin, di ba? Idepensa niya ang kanyang sarili. May records naman. Hindi naman nagsisinungaling ang records. No. Kung not guilty, they're not guilty. Kung guilty, di good luck. Di ba? Ang importante dito, yung mga kandidatong pagkasenador ngayon ay may pagpapahalaga sa accountability. Ang isang empleyado na nakawala ng maunting bagay o ilang halaga ay pinapagbayad, samantalang ito napakalaking pera na pinagkatiwala buhat sa pera ng taong bayan mula ron sa mga ahensyang hinawakan niya at hawak niya ang OVP. Ganon-ganon na lamang dahil may mga mabigat na mga pagbabantang panggugulo ang kanilang kampo. Kaya kailangan pabayaan na lang natin sila kasi manggugulo yung mga supporters. So pag walang supporters na manggugulo, may hustisya. Di ba? Pero going back dito, hindi ito dapat na lang kay Kiko, bumalik na lang si Kiko diyan sa tawag dito, diyan po sa na lang siya, magkonsehal na lang ng Quezon City, pero wag sana sa distrito namin dahil wala naman siyang nagawa rito. Pasay na lang siguro, di ba? Ganoon na lang yun. Better luck next time. Kapag panahon na naman ng mga dilawan o ng mga pink, and then saka po. Okay? Sa ngayon, hindi po natin pinag-uusapan ang Uniteam dito. Wala na pong Uniteam. Okay? At ang Uniteam ay hindi po nagdala ng unity. Ang dinala lamang po ng Uniteam, yung layunin nilang magsipanalo, yun ang goal nila para sa kanila. Ang nagdala po ng mensahe ng pagkakaisa ng unity ay ang ating Pangulo, PBBM. Okay? Kaya lang, kung nagpapahalaga po tayo sa ating Pangulo, ay bakit po natin lalagyan pa ng Kiko Pangilinan at Bam Aquino na alam naman po natin na hindi na ito titingin pa sa facts, kung hindi, bebembangin na kaagad talaga niyan si PBBM dahil ang sumpa nila sa buhay, anti-Marcos sila. Diba? Wala pong sino mang politiko noon na nagsabi ng ganyan na katulad ng sinabi noon ni Kiko Pangilinan. Siya lang tungkol doon sa pagkakalibing ni Apo Lakay. Walang iba, siya lang. Alright. So, alisin na natin ito. Ito yung sinabi niya noon. Ay, ito. Ayan. Malilibing siya pero hindi ibig sabihin na mananatili siyang nakalibing doon. So yung mga nagsusulong po nito na ibalik natin si Kiko para pong nilagyan ninyo ng basag na bote sa lalakaran ng ating Pangulo. Na anytime ay pwede po siyang matibo. Di ba? At bumagsak. Kaya sa akin, kahit idahilan nyo pa ang Uniteam,
Hindi ko lalagyan ng basag na bote o trap ang paanan na o yung daanan na lalakaran ng aking Pangulo. Okay? So sana kayo rin po. So, hindi po niya deserve ang maiboto. Magsisepulturero na lang si Kiko. Gusto naman niyang maghukay. O, tas dalawa sila ni Sara. Si Sara yung taga-dalaw. Di ba, sa mga namatayan. Siguro taga-schedule, ganun. Ay, nako. Alright, so iwan nga natin to.